Okay. Okay, good evening po sa inyong lahat. Maliwanag po ba na nakakaabot sa inyo po, mga Yes, kapatid? sir. Loud and clear po. Okay. Salamat po, no? Bilang pagsisimula na magmuli po, no? Yung ating pong naputol na pangaral po, no? Ng mga nakaraang buwan. At bago natin simulan po na magmuli, tayo muna po yung magsimula sa panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, Panginoon, kami po ay bumabati sa iyo ng isang magandang gabi at sa mga kapatiran na patuloy po na sumusubaybay sa pagbabahagi na ito ng iyong mga salita. At dalangin po namin, Amang Banal, na kami po ay gawin mong karapat-dapat na makarinig ng iyong mga salita. At dalangin ko po sa iyo, ang mga kapatiran sa oras na ito, anuman po ang nakita mong karumihan sa aming mga puso't isipan, mga pagkakamali, kahinaan namin o nagsilbing kasalanan sa iyong paningin at sa iyong pandinig. Nihiling po namin na patawarin mo kami, Amang Banal. Linisin mo kami sa oras na ito. Inaamin po namin na kami po ay mga taong makasalanan na iyo pong tinahabagan sapagkat kami ay nagsisi at tinalikuran namin ang paggawa ng kasalanan. Kaya po, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na mapakinggan namin ang iyong buhay, mabisa at banal na salita na tunay na nagbabago ng aming pamumuhay. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga nalalabing minuto sa gabing ito ng aming pagsamba at pag-aaral ng iyong salita. Sa iyo ang kapurihan at taus-pusong pasasalamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Ito po yung title now na makikita niyo po, no? At anuman po yung mga pinangahawakan ninyo mga Biblia, na po, English man yan o Tagalog o anuman pong CPN, no? O interpretasyon, no? Kung saan po kayo mas maunawaan nyo ang salita ng Diyos. Gawin niyo po, no? Malaya tayo na hawakan natin ang ating mga Biblia. Ang title po nito, no, kaugnayan. Sandali lang po, no? Yes lang po, no? Tensya na po, no? Yung mga apo ko po, makukulit. Kay kaugnayan po, no? Paggalang
huwarang halimbawa. Kaugnayan po natin, no? Yung kaugnayan natin, yung relasyon natin sa Diyos, ang tinutukoy po dito, no? At paggalang po, no? Sa mga pamunuan, paggalang po sa pamunuan, no, ng ating bansa. At huwarang halimbawa po, wala naman tayong ibang ipinagmamalaki, no, na isang role model sa ating buhay Kristiyano, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po yung bibigyan natin ng mahalagang pagbabahagi po para maunawaan natin ang mga binabanggit po sa title na ito. Okay, lulundagan ko na po yung mga nauna. Lundag na po tayo, no, sa 2 letter B. Susundan nyo lang po ako, kasi po dito tayo naputol eh. Yan. Ngayon po, no, pakinggan po natin, no, ano si Kristo para sa atin, mga kapatid? Ano si Kristo para sa atin? Sabi po dito, no, siya ang buhay na pundasyon, pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya po sabi ni Peter, lumapit kayo sa Kanya sa batong buhay. Ikinumpara po siya, titignan niyo po, parang walang panghalina. Isang uri ng bato na makikita niyo po, no, kung saan po ito, no? Itong buhay na bato po na ito, no, kung saan siya naroroon, no? Imagine po natin, no, sa ating isip, no? Ang binabanggit po na batong buhay ni Peter ay naroroon po sa lugar ng Jerusalem. Isang bundok na solid na bato, matibay na bato. At habang siya po ay tumatagal, no, lumalaki siya ng lumalaki, tumataas siya ng tumataas. Kaya po siya tinawag na buhay na bato. Nasa silangan bahagi po ito, no, ng Jerusalem. At ito po ay nasasakop ng Israel. Tuloy lang po tayo, no? Siya ang mahalagang pundasyon ng mga mananampalataya. Ikinumpara po na ang buhay na bato pong ito ay ikinumpara sa ating pong pananampalataya na matibay. Ano po? Pag merong pananampalataya ang isang tao, matibay ang kanyang sinasampalatayanan. Nakakunik po yan, ha? Pag binabasa niyo po yung Matthew 20, yung katatapos lang po ng ipinreach po ng ating senior pastor, no? Pastor Dante Peña. Nakakunik po yan dyan. Siya ang mahalagang pundasyon ng mga mananampalataya. Verse 7, verse 4b. Basahin po natin, no? Ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Mahalagang mahalaga po sa Panginoon ang pananampalataya ng isang tao. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya kung sinasabi ng isang taong may pananampalataya ako sa Diyos,
Matibay yan. Pag sinabi mo may pananampalataya ka, matibay. Matibay ang iyong pundasyon. Letter B, siya ang batong katitisuran ng mga taong hindi sumusunod sa kanya. Sinabi po sa verse 8, ito ang batong katitisuran as the scripture says ng mga tao. Batong ikadadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila na hindi sumunod sa salita ng Diyos. Mga kapatid, meron ng pasubali ang Diyos. 1,000 years ago na po, may mga propesiya na po. May naririnig na silang salita ng Diyos nung unang panahon pa. Ulitin ko lang po, ito ang batong katitisuran ng mga tao. Batong ikidadapa nila, natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos, ganoon ang nakatakda para sa kanila. Siya ang batong panulukan. Sa simula't simula pa po, pinili na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. At mahalaga po para sa kanila. Para sa kanya sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa Zion. Ang Mount Zion po, no, ang binabanggit na buhay na bato. Batong panulukan, pinili at mahalaga, hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa kanya. Salita lang po, no? Tapos titignan niyo po, no? Isang illustration po na isinasalarawan po ni Apostol Pedro para sa mga sumasampalataya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Pagmasdan niyo po kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Nakapagbabasahin niyo po, no? Wala po sa inyong screen, mga kapatid. Pagbabasahin niyo po yung aklat po ni Isaiah, no? Kabanata 53. Wala po talagang panghalina. Ni wala nga pong pumapansin sa kanya eh. Binanggit po doon, ano? Bubuklatin ko lang po sa aking Biblia. Isaiah 53, 5 and 6. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan, siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparosahang. Tayo ang dapat na tumanggap, wala pang pumansin sa kanya. Sa lahat ng hirap, hapdi at kirot ng bawat palo, latay, hagupit na tinanggap ng Diyos, mga kapatid. Wala pong ni isang pumansin sa kanya. Wala siyang panghalina. Wala siyang panghikayat sa tao.
Di po ba napakasakit po nun? Ulitin ko lang po ito nasa inyong screen. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. In Matthew chapter 7:24-27, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Tignan niyo po yung faith ng mga taong ito, mga kapatid. Yun daw po mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Plus, ito po isinasagawa nila. Ito po yung mga binabanggit na taong matatalino. Kaya po nabanggit dito no, sa aklat ni Mateo. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Matibay po, no? Isang taong matalino na nagtayo ng pundasyon ng kanyang buhay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Pansinin niyo po sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi lamang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos. Kailangan po nilalakipan natin ito ng gawa. Ibig sabihin, ini-apply natin sa buhay natin ang salita ng Diyos. Isinasagawa natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Isipin niyo po mga kapatid. Bakit po sinabing hangal ang taong ito? Siya daw po yung nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi naman nagsasagawa. Nakikita niyo po bang buhay ang kanyang pananampalataya? Kung ito'y walang kalakip na gawa? Mga kapatid, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa na mga ito ay may tutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa ng kanyang bahay sa buhanginan. Makikita niyo po dito no, na isang klase ng pananampalataya na walang kalakip na gawa. Ito po ba'y buhay na pananampalataya o patay na pananampalataya? Napakatupok, napakalambot ng pundasyon po. Sapagkat nakatayo po yung tahanan niya sa ibabaw ng buhanginan. Kaya ano po ang mangyayari? Tingnan niyo po kung ano po yung
Babalikan ko lang po Kukonek lang natin mga kapatid para mas malalo natin. Yan po, no? Yan tignan niyo po sapagkat sinasabi ng kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko sa sayon ang isang batong panulukan, pinili at malaga, hindi mapapahiya ang sino mang sumasampalataya. Ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Mga kapatid, dito po matitisod ang tao at madadapa sa hindi nila pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya't binanggit po, no? Binanggit po, no? Sa letter, 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Ang pundasyon po ng kanyang itinayong bahay ay malambot. Buhangin po ang pang-ilalim nito. Ano ang nangyari? Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumaksak at lubusang nawasak. Mga kapatid, kapag ang pundasyon ng inyong pananampalataya ay napakadupok, napakahina na ikinumpara po sa buhanginan, buhangin, mga kapatid, ito po ang sinasabi po sa propesiya. Ikadadapa ng tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin mga kapatid, tayo po yung, sa totoo lang po, tayo yung nakakaalam kung anong meron tayo sa ating sarili. Ikaw at ang Diyos, kasi po relasyon po ito kaugnayan po ito natin sa Diyos Mga minamahal kong kapatid, tuloy lang po tayo. Siya ang unang pinili sa lahat. Verse 4c, ngunit pinili ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Mahalaga sa kanyang paningin, no? Sa Ama, ang pananampalatayang nasa atin. Alam ng Diyos po yan, no? Siya ang ating dakilang hukom. Verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Wala po kayong makikitang reaction. Basta't ang instruction po na sinasabi ni Peter sa ating pamumuhay, ipakita natin sa maraming taong nasa ating paligid ang mabubuti nating ginagawa. Amen? Yan po ang pinapakita ni Peter sa atin, mga kapatid. Lahat ng ating gagawin, no? Una, nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. Nakakatulong sa mga tao na sa paligid natin. Mabubuting gawa, mga kapatid. Ipakikita natin sa ating mga gawa. Hindi sa salita, ano po? In Matthew chapter 5 verse 16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin, no?
ang inyong mga ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan po ang unang napapansin po ng tao sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. Ang mabubuting ginagawa natin sa ating kapwa-tao. Halimbawa na lang po, no, na merong isang matandang babae na uugod-ugod na tumatawid ng karsada po, no? Nakikita natin na hindi niya magawang tumawid na mag-isa. Ipakita po natin, no, hindi natin ipapakita sa mga taong nasa paligid natin, kundi sa Diyos na laging nakatunghay sa atin, mga kapatid. Laging nakatingin sa atin ang Diyos. Napakaraming saksi sa ating pananampalataya. Nakita natin po, dinaanan natin, pinag-aralan natin yan sa Hebrew chapter 12. Napakaraming saksi habang tayo tumatakbo sa ating pananampalataya. Hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, marami pong mga mata na nakatingin sa atin. Ipakita natin sa ating mga gawa. Sapagkat meron tayong buhay na pananampalataya. Ulitin ko lang po, no, gayon din naman. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Nagliliwanag po tayo, no? Para tayong lampara. Nakikita niyo po ba yung meron tayong panambahan? Pag upo natin sa church, titingin tayo sa kaliwa, no? Nakasindi po yung ating, ano po bang tawag doon? O yun na po. Lagi siya nakailaw, no? Sa atin po, meron tayong liwanag. Okay? Nagsisilbi tayong liwanag. No? Kapag tayo tinitignan sa kaitaasan ng Diyos, nagliliwanag tayo sa paningin ng Diyos. Para ba tayong diamante kung tignan ng Diyos mula sa kalupaan? Paliwanagin po natin ang ilaw na nasa atin, ang salita ng Diyos. Gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na. Sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Kung tayo po'y nasa piling ng Panginoon, mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong nasa liwanag. Hayaan niyo po magliwanag ang salita ng Diyos na nasa inyo po, mga kapatid. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa na namumuhay sa liwanag. Kung nasa atin daw po ang liwanag na sinasabi ni Peter, ang salita ng Diyos, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Siya ang nakakasilaw na liwanag. Tingnan nga po natin to. Kung sino yung binabanggit na nakasisilaw na liwanag. Tingnan po natin, no, balikan natin ng tanaw ang buhay po ni Saul. Siya
ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Oh, mga kapatid, tingnan niyo po, mula sa pagkalublob natin sa kasalanan, yung ating pong lumang pagkatao, hinango tayo ng Diyos. Patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan po ang ating lumang pagkatao nang baguhin ng Diyos ang ating buhay sa katotohanan. Mula sa Aklat ng Gawa, Kabanata, tignan po natin ang kasaysayan po ni Saulo. Naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Nakakasilaw na liwanag. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako si Jesus, ang iyong inuusig. Tugon ng tinig sa kanya. Mga kapatid, ang nakakasilaw na ilaw na halos hindi makita po, hindi mapagmasdan ni Saulo. Bakit mo ko alam naman po natin no na ano ang naging buhay po ni Saulo po no o ni Pablo po no bago niya kilala ang Panginoong Jesucristo. Inusig niya po ang mga iglesia no sa Jerusalem no. Kaya po nagtakbuhan no. Nagtakbuhan ng mga Kristiyano po noon dahil inusig sila. Sa buhay po natin ay dumarating mga kapatid no, walang kaduda-duda. May uusig po sa inyo. Maaaring ang inyong mga mahal sa buhay para malaman niyo po no, ang inyong mga kamag-anakan, ang mga taong nasa inyong paligid dahil sa inyong pananampalataya. Now, ang Israel, tignan niyo po, pagmasdan niyo po ang Israel, no? Tignan niyo po yung binabanggit na batong buhay na sinasabi po na ang Israel ang batong buhay na panulukan. Mga kapatid, kaya po walang imposible sa Panginoon, no? Kung noon pa po, no, ay ginegera na po yan, no? Pinipilit na sakupin po ng iba't ibang bansa. Mga kapatid, pagbulay-bulayan niyo po ang bansang Israel, ang batong buhay na panulukan, matibay na muog, maliit na bansa, pero matibay na muog. Basahin po natin sa mga talatang ito. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, tignan ninyo, inilalagay ko ang Sayon, ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga, piniling bansa ng Panginoong Yahweh, ang bayang Israel. Bayan ng mga Hudyo. Hallelujah. Hindi mapapahiya ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga mahalaga siya sa inyong mga sumasampalataya. Hallelujah. Ho, purihin ang salita ng Diyos. Sa Kanya, ngunit sa mga hindi sumasampalataya, natutupad ang mga ito. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay.
Mga kapatid, nadadama niyo po ba ang presensya ng Diyos? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong pundasyon. Hallelujah, Lord. At ito ang batong katitisuran ng mga tao, batong ikedadapa nila. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ganoon ang nakatakda para sa kanila. Maliwanag naman po, no, kung babasahin natin ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin, hindi ko naiintindihan. Hindi, naiintindihan mo yan. Dahil natisod, nadapa ang mga tao, bumaksak, mga kapatid. Ganoon ang nakatakda para sa mga taong hindi sumunod sa salita ng Diyos. May pananampalataya nga sila, narinig nila ang salita ng Diyos, pero hindi naman po nila isinasagawa, inia-apply sa kanilang buhay. Mga kapatid, sorry to tell you, ganoon ang nakatakda sa kanila. Tingnan niyo po ang Great Commission, ha? Yan po ay personal minandate po yan ng Diyos, no? Yung Great Commission para sa pangkalahatan. But very personal po yan sa isang mananampalataya. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap. Kung ito ba ay susundin mo o hindi, ikaw at ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan, kapatid, sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Sabi po sa aklat na Isaiah 20, Kabanata 16, ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Naglalagay ako sa sayo ng batong panulukan, subok, mahalaga, at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito'y hindi mapapahiya. Tingnan niyo po kung ang pundasyon nating yaan na sinasabi, ang batong buhay, diyan nakasalalay ang ating pananampalataya. Subok yan. Sinasabi po ng salita ng Diyos, mahalaga at matatag na pundasyon yan. Dumaan man ang matinding bagyo sa ating buhay, mananatiling nakatayo ang ating tahanan sapagkat ito ay nakatayo sa ibabaw ng bato. Matibay na pundasyon, mga kapatid. Sa aklat ng mga gawa, Kabanata 4, talatang 11, 12, ang Jesus na ito, sabi ni Peter, ang batong itinakwil ninyo, mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Si Jesus po, no? Ang binabanggit ni Peter, ang matibay na pundasyon. Kaya po, kung ang salita ng may akda, ang Diyos ang may akda, ang Panginoong Hesus po ang may akda ng ating salita, at ito po'y tinanggap ninyo, mga kapatid, sa inyong puso, matibay ang inyong pundasyon. Kapag ang salita ng Diyos na inyong narinig ay inyo pong isinasagawa, matibay na pundasyon ng pananampalatayang nasa iyo, kapatid. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas.
Tanging si Jesus lamang ang tamang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Mga kapatid, hallelujah. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. I am the way, the truth, and the life. No one can comes to the Father except through Jesus Christ. Mga kapatid, si Jesus lamang ang sanhi ng ating kaligtasan. Siya ay namatay sa krus at pagkalipas ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Pangatlong bahagi po, ang paggalang, mga kapatid. Paggalang, basahin po natin ang mga talatang ito. Alang-alang sa Panginoon. Sinabi po ni Peter, no, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan habang tayo po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Sa daigdig na ito na ating pong pinananahanan. Karaniwang tao na nasa katungkulan. Sino po ba ito? Alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan. Sa bayan, sa emperador na siyang pinakamataas na kapangyarihan. At sa mga gobernador na isinugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Kung wala pong tatayong leader sa ating bansa, mga kapatid, pinakamataas na antas ng paglilingkod sa ating bansang Pilipinas. Mga gumagawa ng batas, nagpapatupad ng batas. Nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. Mamuhay kayo tulad ng mga taong malaya. Tingnan niyo po ang concern ni Peter, no, sa pamumuhay ng mga Kristiyano. Mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya, subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Malaya tayo kung saan natin nais pumunta. Malayang malaya tayo, mga kapatid. Ngunit ang paalala po ni Peter, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Hallelujah. In Romans 13, verse 1 to 5, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamalahang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Sang-ayon po yan kay Apostol Pablo. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat na parusahan. Tama naman po yan, no? Kasi po kung wala tayong katatakutan magpaparusa sa atin, sige lang tayo, gawa lang ng gawa ang tao ng mga hindi ka nais-nais na gawin ang masasamang gawain.
Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalagaan ng Diyos. At sila'y nararapat na parusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Bakit naman? Bakit sila katatakutan kung mabuti naman ang ating ginagawa? Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Hallelujah. Dito po ako magtatapos sa susunod po, no? Verse 4 and 5. Yan. Okay. Okay. Pagmasdan niyo po, no, kung tayo po ay naririto pa po sa mundong ito, mga kapatid. Meron tayong amo, meron tayong boss. Kung tayo po ay nanunungkulan sa ating po mga kumpanya, no po, sa ating mga pinagtatrabahuhang para tayo kumita, no, ng pera sa legal na pamamaraan. At meron din naman tayong mga amo ang tinatawag. Dito po ako magtatapos, mga kapatid. Pagmasdan niyo po, ha? Mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Tingnan niyo po, pagmasdan niyo po yung mga nakasama niyo po ng 30 years bago kayo nagretiro sa inyong mga pinapasukan trabaho. Ano po? Mga alipin, pasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila. Hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Yan po yan, iba't ibang uri na po ng ating mga boss at amo na ating pinagsisilbihan. Ang instruction ni Peter, parehas. Kung mabait man yan, no? O hindi mapagbigay o malulupit, magpasakop po tayo sa Kanya. Amen? Salamat po, no? Sa inyo pong masidhing pagsubaybay sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Ang Diyos po magpala sa ating lahat. God bless you po.